Magandang araw, class! Ako si Binibining Micaela Rosario, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 7. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa mga likas na yaman ng Asya. So ano nga ba yung likas na yaman? Ang likas na yaman, class, ay tumutukoy sa mga yaman o kayamanan na matatagpuan sa kalikasan na hindi gawa o binuo ng tao. So merong iba't ibang uri ng likas na yaman, class. Ang una na dyan ay ang yamang lupa. Ang yamang lupa, class, ay tumutukoy sa mga likas na yaman na matatagpuan sa kalupaan ng isang bansa. Ang pangalawang uri naman ay ang yamang mineral. Ito naman, class, ay yaman ng bansa at hindi siya gawa ng tao. At ang pangatlo naman ay ang uri ng yamang tubig. Ang yamang tubig naman, class, ay mga likas na yaman na ating pinagkukunan sa mga anyong tubig. At ang pang-apat o panghuling uri ng likas na yaman naman, class, ay ang yamang gubat. Ang yamang gubat ay ang mga yaman na makikita natin sa kagubatan. So ngayon naman, class, ay dumakon na tayo sa mga likas na yaman sa mga rehiyon ng Asya. Magsimula tayo sa Hilagang Asya. So sa Hilagang Asya, class, is yung pagpapastol at pagpaparami ng mga hayop ay mahalaga sa ekonomiya ng Kazakhstan, Mongolia at Siberia. So yung kagubatan sa rehiyon is mayaman sa mga kahoy at halaman na mahalaga sa industriya at kalikasan. Sa coastal areas naman ng Russia at Kazakhstan, makita yung mga malalaking isda and product na pangisda tulad ng caviar. So, yung caviar is nagbibigay siya ng kita sa community. So, bukod dito, ang Kyrgyzstan is kilala sa mga deposito ng ginto at mineral. So, yung ginto at mineral is nagbibigay siya ng trabaho at kita sa mga residente na nasa Hilagang Asya. So, yung mga likas na yaman sa Hilagang Asya is mahalaga sa ekonomiya and kabuhayan ng mga tao. Ang susunod naman ay ang Timog Asya. So sa Timog Asya, ang pangunahing ikinabubuhay dito is pagsasaka, kung saan ang palay yung isang mahalagang produkto ng agrikultura. So ipinapakita rin ang pagsasaka ng opyo sa Afghanistan yung kontrobersyal na aspeto ng agrikultura sa kanilang rehiyon. Dagdag pa rito, class, is yung ebony. So yung ebony is isang uri ng kahoy na mahalaga sa industriya ng konstruksyon sa Timog Asya. So, yung mga ito is ilan lamang sa mga mahalagang bahagi ng agrikultura at likas na yaman na nagbibigay ng kabuhayan sa mga komunidad sa rehiyon. Ang susunod naman, class, ay ang Timog Silangang Asya. Sa Timog Silangang Asya, mahalaga ang kagubatan, langis, natural gas at liquefied gas bilang mga likas na yaman. Yung mga kagumbatan dito is nagbibigay ng kahoy at iba pang materyales, habang yung langis and natural gas is ito yung pangunahing produkto sa ekonomiya ng mga bansa tulad ng Saudi Arabia at UAE. Yung liquefied gas tulad ng NLG ay ginagamit sa enerhiya at industriya. Nagdadala ito ng trabaho at kita sa mga residente. Yung mga ito, class, is nagpapakita ng yaman at potensyal na sa Timog Silangang Asya sa larangan ng likas na yaman at ekonomiya. Ngayon naman, class, ay dumako na tayo sa Silangang Asya. So, yung mga mineral resources sa Silangang Asya is yung antimony, magnesium, and tungsten. So, yung mga pangunahing pananim naman dito is yung palay. So, yung mga yan, class, is nagpapakita ng yaman at potensyal ng Silangang Asya sa larangan ng industriya at agrikultura. Ang wastong pangasiwa at paggamit ng mga ito ay mahalaga upang mapanatili yung ekonomiya at kabuhayan ng mga bansa sa rehiyon ng Silangang Asya. At ang huli naman ay ang Kanlurang Asya. Sa Kanlurang Asya, class, is mahalaga ang yaman ng petrolyo at langis, yung natural gas and yung mineral resources. Tulad na lamang ng bakal at produktong agrikultural tulad ng trigo.
Iligo. So, yung mga turismo rin dito, class, is isang pangunahing industriya. Yung mga nabanggit na likas na yaman dito is, gaya ng industriya, ay binubuo ng malaking bahagi ng ekonomiya at isa ito sa nagbibigay ng oportunidad sa ekonomikong pag-unlad ng rehiyon ng Kanlurang Asya.